Magandang gabi po sa bawat isa na nakatunghay po dito pa sa ating gawain ng Church of the Living Faith, 40-day prayer and fasting for the nation. At tayo po ay nasa 42nd season na po ng gawain na ito. Salamat po sa Lord. Glory po sa Lord. At tayo po ay nasa ganito na pong haba ng ating pong pag-share ng ating pong mga experiences at mga kung ano-ano pa po sa Lord. Amen po. At season na ito po tayo po ay may tema ng all about commitment. Ito po ay to me, to be committed unto the Lord is may apat po na objectives. May personal view on what it is to be committed unto the Lord, personal experiences or struggles on staying committed unto the Lord. At number 3, how I plan to grow deeper in my commitment unto the Lord. And lastly, how will I or how do I encourage others to stay committed unto the Lord? Amen po. Talaga pong padip and padip na po tayo sa ating pong gawain na ito at sa mga tinatakil po natin talaga po it goes to our hearts this time sa ating po mga commitment sa ating po mga ministries yan po at tayo po muna ay manalangin. Aming amang Diyos, salamat po Panginoon at kami po ay binigyan mo ng pagkakataon upang makapagbahagi ng aming mga experiences at mga personal po na views sa sa aming mga commitments, Lord God, at makatulong po ito upang maka-encourage din po kami sa ibang nakikinig pa, sa ibang mga kapatiran na may mga struggles, may mga pagsubok, may mga tinitimbang pa po sa mga puso po nila on serving their commitments. Lord, ikaw po ang manguna sa amin sa hapon na ito. Ang mga lalabas po sa aming bibig ay salain mo, Lord God, at ang makakapakinig ay na maaabot ng video na ito ay makapakinabang po the best benefit, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Gamitin mo po kami upang makapagbigay ng liwanag, makapagbigay ng kung ano po ang kanila pong pangangailangan, Panginoon, spiritually, O Lord God. Gamitin mo po kami, O Diyos. Holy Spirit, we ask you, Lord God, na ikaw ang manguna at gabayan mo ang aming gawain na ito. And me personally, I ask your guide para mailatag, maihayag ko ang iyong salita. In Jesus' name, I pray at sinasaway ko ang mga disturbances na makakaapekto sa gawain na ito. Sinasaway ko to sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Yes, Lord. Tayo nga po ay mapapatuloy. This is about commitments. Ano po? Now, para ibahagi po ang aking sagot dito po sa commitments na ito, meron pong naging istorya po, ano po, dito po sa Biblia, yung pong rich young man, the rich young man at si Lord. Alam niyo na po yun, ano po yung tinanong nung rich young man, si Jesus, ano po ang kanyang gagawin para maka-inherit ng eternal life. Ano po. Tapos sinagot po ni Jesus, no? Ipamigay mo ang ibenta mo ang ari-arian mo at ipamigay. No, ibenta na, ipapamigay pa. Siya na ang maglalahat nun. Selling, tapos give to charity pa. Yun po ang nag-stick sa akin. At sabi po, to
ang commitment na hinihingi ng Lord sa atin ay yung wholehearted, yung time and effort. Ah, Alam po, napakamahal po ng effort natin po. Napakamahal ng effort natin, napakamahal lang ng ating time. Tayo po na mimili ng ating ah, pagsasalihan sa ministry, namimili tayo tapos yung oras pa, marami tayong mga excuses. Ako hindi ako pwede sa ganyan, hindi ako pwede sa ganun, marami akong ginagawa, ganun po. Napakamahal po, napakamahal. At talagang ah, si Lord pa ba ang maninikluhod sa atin para tayo ay mag-commit, para tayo ay mag-join, para mag-jump tayo sa gawain na iyon at ibigay na nga natin ang ating time, yung napakamahal nating time at yung napaka-precious pa rin po natin na mga efforts na yan. Yun po, uh, the Lord wants us to give our time and effort po, sa mga gawain na yan. Tapos, when we give our time and effort, we commit to Him ang mga iyan sa Lord. Iyan po ang pag binigyan tayo ng mga ministries, pag pinasali tayo diyan, ah, ang Lord ang nakakakita ng mga effort natin. Ang Lord ang nakakakita ng ability natin. Ang Lord ang nakakasaklaw ng ating mga talents para i-explore sa ministry na ito. At yon ang gusto ng Lord, yung ibigay natin ito sa Kanya. At when we give our time and effort, ah, um, gusto ng Lord na ipakita mo ang iyong commitment diyan. Marami kang ginagawa, ah, wala kang oras, yan. Uh, we learn how to manage the things, manage the works, manage the time para magkasya doon. At minsan po talagang merong mga times na uh, uh, masyadong masyadong maskip, masyadong puno para mamili tayo ng kung ano ang uunahin natin, na kung ano ang uh, uh, pagbibigyan natin ng time at Lord, ang sabi ng Lord ay unahin natin siya. Unahin natin siya. Nagkakaroon tayo ng yung application ng salita ng Lord na ano ang dapat nating uunahin, yung mga pangsarili o yung mga pangkanya para sa ikakaluwalhati ng Lord, para sa kanyang kingdom. Ano po? Andun po na bibigyan ng panahon, nabibigyan ng uh, growth ang bawat isa na nakakapagbigay ng commitment. Natatakan nila yung mga nababasa nila sa Biblia, yung mga pangako ng Lord at na-enjoy na rin po kung paano nila ibigay sa Lord ang time na yon. Na-enjoy nila uh, in a sense na nag-grow yung faith na ganito pala pag binigay ko sa Lord ang time, ganito pala pag binigay ko sa Lord ang talent ko. Sabi niya, unahin ko siya and then the rest of my needs, He will provide. Ano po, kaya po, gusto ng Lord, unahin natin siya. Commitment is yung binibigay natin sa Kanya yung time ng buong puso. Kasi ang puso ang gusto ng Lord na ibigay mo sa Kanya. Na, di ba, nung tinanggap natin siya ng galing sa puso, ang mga salita natin. Tapos, now that we are nasa Kanya na, mayroon pa po siyang gustong ibigay natin sa Kanya. Yun nga yung time and effort natin. And then, the rest
ng pagmamanage ay ah, ibibigay na niya sa atin kung paano po tayo makaka-comply sa mga ministry na yan na tayo ay nandoon. Gusto ng Lord ganito, gusto ng Lord ganyan, and how are you going to respond to it? Ah, Gusto ng Lord makita ang iyong commitment. Gusto ng Lord na ipakita mo sa iyong kapatiran ang iyong commitment para sila din ay mahawa. Ang hawa po talaga ay yung malakas ang hatak. Excuse me. Malakas ang hatak. Mahawa ka sa mabuti, mahawa ka sa masama. E di saan ka pa? Di mahawa ka na sa mabuti at hawahin mo rin yung iba nahawa ka sa kabutihan, hawahin mo rin yung iba, yung mga kapatiran mo, maipakita mo sa kanila at maipakita mo sa kanila ang commitment, maging best example ka diyan at makapagbigay ka ng glory sa Lord. Amen po. At yun, ah ma, ma- sama-sama na yung iba siguro, ano po. Yun po ang commitment, giving your time to the Lord. Nakaka ini-emphasize ko po na talaga pong napaka-precious po ng ating time, ano po. Kasi ang Lord na nga ang nag-ano sa atin nagsabi na ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Pero namili pa rin po tayo, ano po, sa katulad ng rich young man, namili pa siya. Namili pa siya kung ano ang pipiliin niya, kung ano ang susundin niya, kung ano ang mas mabigat sa kanya. Mas mabigat sa kanya yung kayamanan niya, yung personal niya. Kaya talaga pong napaka precious po ng ano niya ng mga ah, yung mga pangsarili natin, yung mga laman ng puso natin, yung mga personal, talaga pong ah, kapag wala ka pa sa Lord, minsan nga kahit nasa Lord ka na, namimili ka pa at inaayawan mo pa yung binibigay ng Lord. Amen po. O sige, wag na kayo mag-amen kung ayaw ninyo. Talagang ganun po. Uh, we tend to be choosy sometimes, no? Kasi uh, uh, ang ating isip ay hindi pa nakabukas minsan, hindi pa nasasaklaw ang mga gusto ng Lord, ang salita niya. Minsan nagsasara ang isip natin, kailangan pang bembangin yan para magulat or ma magbukas. Minsan kapag nauuntog, 'di ba? Sabi pag nauuntog 'yan, o yan gising. Ganun po. Kaya po ipag-pray na natin ang ating mga commitments sa Lord. Ipag-pray na natin on how are we going to start in the ministry, how are we going to give our time sa gawain, at talagang ang Lord ang magpo-provide ng mga pangangailangan natin sa exploration na yan, sa ministry na iyan na ibinibigay niya. Siya rin ang magbibigay niyan para sa kanya rin na ikaluluwalhati. Magpagamit lang tayo sa Lord. Amen po. At talagang may mga times na uh, yung busy tayo, uh, minsan yung kaabalahan, kabisihan natin sa Lord, minsan hindi sa Lord. Ang kalaban po kasi yung personal Yung personal ba to or yung ministry? Personal ba to o yung mga pinapagawa ng Lord sa atin? Talaga pong uh, may timbang pero prioritize natin ang sa Lord. Bigyan natin ng daan, bigyan natin ng uh, yung ikakabuti, yung makita natin kung saan magiging mas maigi. Siyempre sa Lord na siya ang nagbigay, siya ang magpo-provide ng mga pangangailangan ng natin, na sa pagpili sa Kanya at sa pag-iwan, sa pagtalikod sa kabila, siya ang magbibigay ng provision sa atin. At I have proven
or we have proven pastor ng mga instances na yan. Amen po. Mag-amen po si pastor. Talagang ano po, um, minsan yung na-experience namin na when we give to the Lord nung time or nung effort or nung whatever na hinihingi ng mga sitwasyon, talagang pinapalitan ng Lord. Kung ano yung ginive up namin, kung ano yung yung basta yung sa pagpili sa Kanya, yan, siya ang magbibigay ng provision sa amin. At minsan talagang sabi, bigay na lang natin yan sa Lord. At good enough, true enough na the Lord cares, the Lord knows, the Lord provides. Amen po. At sa inyo rin maaari, kung sa amin nangyayari, hinihintay din ng Lord na patunayan or na ibigay mo rin iyan sa Kanya. Amen. At magpapatuloy lang po tayo sa mga commitments po natin. Ano po. Uh, uh, how are we going to ano yung number 3 ba ito? How will I grow deeper? Deeper in my commitment. Meron pong sinabi, this is sa secular na aspect, sabi, kapag may passion ka, back it up. Mag-back up ka. Ano yun, yung kung gusto mo yan, mag-aral ka. Kung gusto mong matuto pa dyan, pag-aralan mo. So, yun sa akin, how I plan to grow deeper in my commitment sa Lord. Sa akin, magpatuloy lang. At talagang, yung mag-aral ng salita niya, magbasa, bulayin, yan. Talagang, yan eh, precious time din yan eh, kapag inaral mo ang salita ng Diyos, nagbigay ka ng time para mag-spend sa reading ng salita niya, you will grow, you will know. Hindi yung, ay, nabasa ko na yan. Alam ko na yan. Nagsarado na yun. Sarado na ang isip mo noon. Pero as you grow, continue reading it again, reading it again, reading it again, reading it once more, nagre-reveal ang Lord sa atin ng kanyang glory. May bago palagi tayong nadidiscover sa pagbabasa muli ulit-ulit ng salita niya. Amen po. Merong kang binasa sa ganitong aspect mo nakita. The next time you read it again, sa ganitong aspect mo naman nakita, nabasa or binigay ng Lord sa iyo ng wisdom. Ganun po, hindi po natin isinasara ang ating kaisipan sa pagbabasa muli ng salita niya. Ko lang po, share ko lang po yung binasa ng aming ministry, ang Book of Romans. Chap-chap na po na binibigay. Hindi lastly nga po hindi na po na bigay yung ending nung libro. Pero po siguro, and I hope and I pray na nagpatuloy po sila sa pagbasa. Yung pong Mabuting Balita Biblia version, yun po ang kinuhaan ko ng chap-chap topics, no? At ayun, natapos ko na po, pero may mga binabalikan pa kasi parang masarap ulitin. Tapos sabi ko, natapos na ako, pero ano bang susunod ko basahin? So sabi ko, read it again, why not? So yun, na may mga topics, may mga revelation ng Lord na ibinibigay.
At nakakatuwa po, nakakapuno po ng puso, ano po, yung nadidiscovery natin, na yung may, ay, ganun pala yun, ay, ganun, ano sabi doon, anong stand natin doon sa ganun, yan. Siyempre, ang katulong ko po sa pag-unawa din po, si Pastor din po. Yan po. At salamat po sa kanya pong mga insights. Ano po. Ganun po. Magpatuloy lang po tayo sa Lord sa pagpapolish ng ating pong mga talents sa mga ministry na ibinigay ng Lord sa atin, kung saan po tayo pinasuot ay dumuon po tayo at makikita po natin ang biyaya po ng Lord na ibinibigay once we join, once we give our time, once we give our effort, our talents doon sa mga ministry niya. At papasalamat po ako dahil um, ah, hindi po ako ang nag-decide na mag-join po sa intercession. Pero binigay po ng Lord sa puso ko na, you join sa ano niya, sa ministry niya. Kasi hindi ko po maintindihan parang ah ah yung hindi ko naman sinabing gusto ko yung join ako diyan, Lord. Ah, at first may naramdaman muna ako. I believe na sa Lord naman yun galing. Ano po, si Lord na ang nangusap noon, si Lord na ang nagbigay noon. And then saka lumabas sa bibig ko na, why not join? Why not join the intercession? At yun, unti-unti, little by little, binibigay ng Lord yung enjoyment sa akin. No? Salamat sa Lord. At yung pinapolish niya pa sa akin, yung kung ano magiging kagamit-gamit sa akin. Lord, salamat. Ah, yung masarap, masarap, masarap. Masarap doon. Yung hindi naman sa nagsawa yata ako sa women's ministry. Hindi naman po. Kung hindi, explore greater naman. At doon, uh, uh, I will be an ingredient sa ministry. Yan. At yun po ang bigay ng Lord. So, why not join? Why not join? Yan po. Napapasalamat ako sa na yun, sa pagkakataon na yun. At uh, I give it to the Lord. I surrender to the Lord kung ano pa po ang saan pa po niya ako dadalhin dun sa ministry niyon. At uh, help me Lord na mai-commit ko pa the best commitment na hinihingi ng ministry niyon. Yan po. So yun. Yun na po ang aking maisi-share sa gabi na ito. At nagpapasalamat ako sa Lord na magiging ingredient na rin ang mga marami sa atin sa gawain na ito upang upang maabot ang mga kapatiran na nasa mga sitwasyon ng kagulumihanan, shortage sa faith. Ano po, hindi man po namin kayo hinuhusgahan, pero nangyayari po talaga yan. Minsan na-stuck tayo sa mga sitwasyon na we need ng encouragement, para maka makalampas tayo sa mga sitwasyon na iyan ng may katagumpayan. Hindi tayo nakalampas kasi iniwan na lang natin, okay, babalikan na lang kita, diyan ka na, gano'n. Para lampasin tayo, patatawirin tayo ng Lord ng may katagumpayan sa mga sitwasyon na talagang hindi po natin makaya mag-isa. At sa lahat po naman ng pagkakataon ay sa lahat na ito ay ang Lord ang ating kasama. At I believe na
kayo din po, mga kapatid ko kay Kristo, mga nakakapanood, kung ano man po ang inyong sitwasyon, ay nagiging kagamit-gamit, nagiging ang gawain na ito ay naaabot po kayo sa mga sitwasyon na kailangan niyo po ng tulong para ah, mabigyan liwanag ang ating mga damdamin, makapag-desisyon tayo ng maayos, makapag-desisyon tayo ng mula sa puso po natin. Amen po. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay napapasalamat na may mga topics po na ganito na tinatakal ang aming commitment. Lord, salamat dahil na ilalabas po namin at um, nakakapagbigay kami ng tulong sa aming mga kapatiran on how to give their commitments, Lord. Paano po namin uh, bibigay sa inyo ang napakamahal, napaka-precious, uh, yung napakabigat para sa amin, para ibigay ang mga oras namin, ang mga talents namin, ang mga gawain pa po na hinihingi po ninyo sa amin, Lord. Salamat dahil ikaw ang nagbigay nito, mga efforts namin, ikaw ang nagbigay nito sa amin, mga talents, ikaw ang nagbigay nito ng um, itinago mo po sa aming mga puso, isinilid mo po ito sa aming mga puso sapagkat there will come a time na ito po ay aming ilalabas din at ibibigay po sa inyo, Panginoon. Lord, salamat na at this time ay ipinapakita mo po sa amin na ang pangangailangan ng aming commitments, Lord God. Pangangailangan ng aming mga desisyon na kami po ay maging buo sa amin po mga desisyon na ibinigay ninyo sa amin at ngayon ay binabalik namin sa inyo, Panginoon. Lord, we commit to you, Lord God, ang mga talents na ito, na ikaw po ang mag-glorify, Panginoon. Gamitin mo kami upang kami po ay maging mas mayabong pa sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. At tinataas ko po na uh, maging malawak po ang aming mga nasasakupan, Panginoon, through our commitments, Panginoon. Lord, gatungan mo pa po, Panginoon, ang mga commitments na ito sa amin, Panginoon. Ang iyong pong salita, ang iyong mga pangako, Panginoon. Ikaw po ang maging joy namin, Panginoon, sa pagbibigay ng aming mga time, ang aming mga effort, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, dahil ito ay binibigay mo sa aming mga puso. Ikaw ang nagbigay nito, Panginoon. Lord, gamitin mo kami, Panginoon, para sa lalawak ng iyong nasasakupan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at sa mga gawain pa po namin, Panginoon, sa aming mga iglesia, sa bawat branches, Panginoon, gamitin mo po kami, Panginoon, upang um, uh, ma-explore namin, Lord God, ang lawak ng ubasan na ito ay nakita namin din, Lord God, na anihan na po, Panginoon. Gamitin mo po kami, O Diyos. Give us guts, Lord God, to um, ibahagi ang salita. Give us the burden, give us the hype, Lord God, ng sharing your word. Lord, salamat po, Panginoon. Ikaw ang mag-glorify sa aming mga gawain, Panginoon. Ikaw ang aming unahin, O Diyos. Ikaw ang aming unahin, Panginoon. Kita namin ito. Give us wisdom, give us joy. Lord, give us the burden, Lord God. At convict us, O Lord God. Salamat po, Panginoon. You be glorified, Lord God, in Jesus' name. At ang lahat ng mga papuri, ang mga pinapasalamat sa amin, ay binabalik namin sa iyo, Panginoon. Salamat po in Jesus' mighty name. We pray. Amen. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hanggang sa muli po. Bye-bye. God bless. Mua-mua.